Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral ng salita po ng Panginoon. At ang ating teksto po ay mula po sa Kawikaan 28:13. No, 28:13 at babagtasin natin yung mga ilang bersikulo po dito sa chapter na ito katulad ng verse 14, verse 25 and verse 26. So babasahin po natin isa-isa. Sabi doon, whoever counsel their sin does not prosper, but the one who confesses, renounce them, find mercy. Verse 14, blessed is the one who always tremble before God, but whoever harden their heart falls into trouble. Verse 25, the greedy stir up conflict, but those who trust in the Lord will prosper. Those who trust themselves are fools. Verse 26, those who trust in themselves are fools, but the one who walk in wisdom are kept safe. So today, ang topic po natin is prosperity is real. No, totoo. No? According sa Bible, no, importante na malaman natin prosperity comes from obedience to the word of God, comes from obedience to the word, no? To God. So makikita natin dito, unang-una number 1, makita natin dito sa verse 30, sabi na, whoever counsel their sin does not prosper. Diba? Ano po yung hadlang sa pagpapala po ng Diyos? Siyempre yung kasalanan. Diba? Kailangan ihayag po natin yung mga kasalanang nagawa po natin upang maranasan po natin. Sabi niya, and the one who confess, renounce them, find mercy. Sabi niyan, renounce them, find mercy. Kapag nirenounce mo na, makakaranas ka ngayon ng pagpapala mula po sa Diyos. Importante na hindi natin po may tatago ang kasalanan po sa Diyos. Sabi nga, nothing is hidden in God's sight, sabi ng Bible. Wala po tayong maitatago kahit na anong mga bagay sa buhay natin. Alam niya, kilala niya tayo, alam niya yung detalye ng buhay po natin. Kaya importante po na aminin natin sa Diyos na tayo po ay nagkasala. At sabi niya, yung mga tao daw nag-confess, humingi ng tawad sa Diyos, makakasumpong daw sila ng mercy sa Kanya, ng awa at habag ng ating Panginoon. Kaya importante po na unang-una, confess their sins. Ayun po yung unang-una para tuloy-tuloy po ang blessing na pinagpapala po sa atin ng Diyos. Verse 14, sabi niya, blessed are the one who always tremble before God. Sabi niya, pinagpala daw ang mga taong nagpapakumbaba sa presensya ng Diyos. Sabi niya, trembling before God. They humbling themselves before God. No, yun yung gesture, no, gesture na pagpapakita na nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. In the Old Testament, ganun po talaga sila. They humbling before God, not just